Master Jet, taga-subaybay niyo po ako. Pahide na lang po sa identity ko. Ask ko po with regard sa increase ng PhilHealth po na 5% sa sweldo if totoo. Kung totoo po, ano po yung mangyayari sa mga account po na pinakasagad na ang NetPay? Just like 5,300 na ang NetPay po. Teacher po ako, sana po mapansin at maliwanagan po ninyo. Thank you. So kung 5,300 pa yung sahod mo at saka teacher 1 ka, safe pa po yun, no? Hindi ka pa magkakaroon ng undeducted obligation kasi sa teacher 1, 135 yung itataas sa PhilHealth contribution. So kung 5,300 yung sahod, may matitira pa po. Hindi pa below 5,000, so wala pang undead. Pero kung ikaw ay isang guro na yung inyo pong na take home pay ay nasa 5,100 or less than 5,100 na lamang, kapag mag-reflect na yung pagtaas ng PhilHealth deduction, ang mayayari po dyan, priority po, no? Priority yung PhilHealth deduction. So kukulangin yung ending. Magiging below 5,000 na yung net take home pay mo. Kung kasalukuyan na below 5,100 yung net pay. So ang mangyayari po dyan, yung pinakahuli na PLI na nakalista sa deduction mo sa sahod, yun ay mapupunta sa undeducted obligation portion ng inyo pong payslip. So tataas po yung maging net take home pay mo, pero makakaroon ka ng isang undead, no? So isang account na undeducted obligation. Yun kasing arrangement doon sa payslip is by order of priority po yun, no? So kung nasa pinaka last part yung isang bangko, ay sila po talaga yung magiging huli sa priority ng deduction. So kaya sila yung mapupunta sa undeducted portion ng inyo pong payslip. Ito din po ay isa sa mga bagay na dahilan kung bakit yung ibang PLIs, yung kanila pong target talaga na limit doon sa NetPay ay nasa 5,500 o kaya ay 6,000. Yung ibang PLIs ganun po, hindi na sila nag-stick doon sa 5,000 na limit ni DepEd, tinataasan po nila kasi iniiwasan nila na kapag mangyari na may katulad po nitong pagtaas doon sa mandatory deductions, ay at least iwas undead yung kanila pong deduction. So yun po ang talagang mangyayari, no? Undeducted obligation yung huli sa listahan kapag hindi na sapat yung inyo pong net take home pay. So ano po yung dapat gawin kapag may undead? So dahil total tumaas po yung inyong net take home pay at nagkaroon kayo ng undead, pwede nyo pong bayaran over the counter yung account na nasa undeducted obligation. Dagdagan nyo na lamang po ng kaunti kasi ang mangyayari po dyan, yung increase sa PhilHealth o kaya ay magiging increase din ng Pag-ibig or any increase na mangyayari pa, let's say sa tax din, yung magiging total increase po doon sa mandatory deduction, yun po yung maging total na kulang, no, doon sa inyo pong net pay. So dagdagan nyo na lamang po ng kaunti para mabayaran ng over the counter yung bangko na nasa undead. Kasi mahirap po kung hindi po niyo bayaran kasi magkaka-arrears din po yung bangkong yun. Now of course, arrears kasi walang remittance kasi nga nasa undead. Ngayon, ayaw po natin mangyari na magkaroon po ng penalties doon po sa bangko yung account ninyo kung hindi po ninyo bayaran ng over the counter kapag nasa undead po. So mas mabuti talaga na bayaran, no, yung over the counter yung mga nasa undeducted obligation portion na inyo pong payslip. So yun po yung pinakamabisang gawin para hindi po tayo lulubog, no, sa utang. Kasi kung pababayaan po natin yan, ay hindi pa naman po tayo sigurado kung magkakaroon ng increase. At kung pababayaan po natin yan, panigurado po tataas po, lolobo yung halaga ng utang natin doon sa bangkong yon. And kapag mangyari po yon, panigurado nakaka-stress po. So mas mabuti na bayaran po over the counter.